F01 at saka 03 and itong GNG FF16 blowback edition. Unahin ko na itong GNG guys. So may kukuha na kasi nito kaya naisama siya dun sa sa video. Supposed to be dapat itong dalawa lang. Pero yun, pakita ko na rin. So guys, this is the FF16 carbine. It's made in Taiwan. Naka waffle type handguard, M4A1 length, may triangle sights, polymer receiver with GNG markings, naka carry handle din. Pwede nyo siyang tanggalin kung maglalagay kayo ng scope. And then naka adjustable na stock, or yung stock niya is fully adjustable. And then may swivel na rin sa likod, pati dun sa may triangle sights niya. FPS out of the box is around 350. And then may metal charging handle na rin pala. Yung chamber niya is classic type na GNG chamber. And then for the internal parts, GNG internal parts, ayun nga nabanggit ko kanina, FPS niya out of the box is around 350. And guys, check nyo sa My Day natin, do sa FB page natin, makikita nyo doon yung in-upgrade namin na GNG FF16, 15, yun yung pinaka ano nila, parang pinaka high end nila dun sa, kasi parang tatlong klase yata tong kulay pink natin, is ito yung parang nasa middle, and then yung in-upgrade natin is nasa ano siya, kumbaga siya yung pinaka high end. 450 FPS. Check nyo na lang doon. And kung may mga tanong kayo regarding parts, PM lang kayo sa page natin. Okay? So, test natin to. Kasama niya sa box, manual. Ito yung mga manual na kasama niya. And then, wala pa siyang kasamang battery at saka charger. For the magazine niya is a 450 rounder na GNG metal magazine. Isang kamot lang din to. Flash mag. Test natin. Ang price niya pala is 15K. Check nyo na lang din sa GNG folder natin. Guys, check nyo na lang Corona. Firing. Full auto. So, nabanggit ko rin kanina na blowback edition siya. Hindi naman sobrang lakas ng blowback niya, pero gumagalaw yung itong party na to. Ito, papakita ko sa inyo. Full auto natin. Okay. So guys, GNG FF16 blowback. Check nyo na lang sa G-Drive natin. Hindi siya full metal Polymer yung front niya and polymer din yung receiver niya. Kung may mga tanong kayo guys regarding this unit, PM lang kayo sa page. Una tayo dun sa dalawang spec na arms natin. Oh, yeah. Unahin natin tong 01. So SAF 01. Ito rin guys, hindi siya metal. Hindi siya full metal. I think pati front assembly hindi metal. Receiver, polymer. Ito rin polymer din yung front assembly niya. And then may kasama na rin siyang front and rear sights. Quick release system na rin to guys. Kung magpapalit kayo ng spring, doon na lang sa likod yung access. And then naka-easy grip. Receiver niya with spec na arm markings. Naka-crane stock version 1. And then inner barrel niya is naka-upgrade na. Naka-tight barrel na siya, 6.03mm. Mga freebies na kasama sa box, ito lang. Wala siyang kasamang battery at saka charger. Yung spring lang na M90 for low FPS. Chamber,
Naka-rotary type chamber siya. Kung naghahanap kayo ng lightweight na unit pang CQB, perfecto para sa inyo. And then magazine niya, high cap magazine, 300 rounds. Spec na arms. Test natin. Wala pang battery. So yung battery compartment niya nasa likuran. Ito. And then naka-Tamiya plug pa siya. Test natin guys. Check natin kung ilang FPS out of the box. 370. Ilan? 375. So out of the box, ang FPS niya is around 300, sabihin natin 70 to 380. Full auto natin. Again, spec na arms, SAF-01. Check nyo na lang din sa G drive natin. So, under to the AEG folder. Under ng AEG folder. And para doon sa mga new subscriber natin dito sa YouTube, ano lang kayo guys, subscribe kayo sa ano namin, sa FB page namin, Mavs Tactical. Makikita nyo din yung mga unit natin. Sige, dito na lang. Ito naman yung FO3. Front assembly pala. Ito, front assembly nito is around mga 8 or 9 inches. Ito mga 10 inches guys. Polymer din yung front assembly niya. And then may front and rear sights din siya. Folding sights yan. Fully adjustable. Ito yung adjuster niya. And then receiver is polymer din. Polymer din yung charging handle. Naka-rotary type chamber. And naka-quick release system. So yung spring niya, again, doon na lang sa likod i-access. And then naka-range stock version 1 din siya. And ang colorway niya is two-tone. Color tan yung handguard, M-lock, color tan yung stock, and color tan yung grip niya. So, yung bolt release niya is non-working din. Fully adjustable yan. Okay, so itest na rin natin guys kung ilang FPS din to. Again, nakakasama sa box lang is this spring M90. Yung price yata nito is nasa 8,300. Check nyo na lang din sa G drive natin. So sobrang dami ng unit natin dun, baka mamali ako ng sabi. Pero nung nakita ko kanina, yun nga, mga nasa around mga 8,300. Game. Magazine pala, 300 rounds, high cap magazine. Compatibility ng magazine, for sure compatible to sa ibang brand like ENC. Basta metal. Hindi ko kasi masisigurado pag PMAG guys eh. Iba-iba yung groove nung PMAG natin eh. Iba-iba yung dimension eh. Pero doon sa metal, for sure swak to sa ibang brand. Ito, nasa 406. So malakas na rin out of the box. Auto. For the trigger response, okay naman yung trigger response niya. Hindi ako nag-expect ng medyo mas mabilis kasi nga hindi pa siya naka flat trigger. Pero okay naman guys, okay naman. Again, SAF na 03, spec na arms. Check nyo na lang sa G drive natin. And kung may mga tanong kayo guys regarding units, PM lang kayo sa page.